Dili naman kalimod na ako, no. Kabalo naman siguro mo tanan nga ako ang political influence, no. Ang akong political inclinations or even disinclination na influensyahan gyud sa mga Duterte sa Davao. And ever since when I entered into politics, dako ang tabang sa ako sa mga Duterte, no, sa ako ang pagdaog. Sa dali sa ako kining akong kasabtangan nga kining katungdanan. And karong panahon medyo nanghinanglan sila og suporta. Dili man sila gapangayo og tabang, pero panginahanglan sila og suporta. And mo nang naata dere, and last Saturday to ang show of support to the kining Maisog rally, aron nga kining no to kanibitang ibang count me in na kausata kauban ta para ato ang ipasibaw sa kining kapanggamhanan nga adunay tay kining panawagan nga transparency, accountability ug peace and security para sa ato ang nasod. So kini siya ang Maisog rally, morning ang platform aron nga mahibaw-an sa ato ang mga kaigsuonan kung unsa gayud ang kasamtangan nga sitwasyon karon sa ato ang nasod. So dili ta pwedeng magulat na lang or magtan-aw lang sa mga gapanghitabo. Kinahanglan no mutuyog ta, no, kay ato aning future ang ato ang lantaw. So ako imitahon nako tanan mo kita na let's get involved. Do not be labi na kamo mga nasa media, nasa social media. Kung sa ang kamatuoran atong pabuhagay. Ipabuhagay, no? Atong inform ang ato ang mga kaigsuonan kung unsa gyud ang gapangitabo karon. Dili ta mag pabor-pabor or dili ta mahadlok sa unsay kinibang sa because of power, di ba? Munang ginaipat-ipit ang mga uban nga itong mga lideres, labi na mga elected officials. Elected na sila eh. So nganong hilabtan man sila or nganong butan man. Kung ang ilaha lang pong paninguha, ang kamatuoran ra pod ug ang kaayuhan alang sa ato sa iyahang mga constituents ug sa nasod. Sino nag-react nga nag-ingon nga katong rally dili ba daw against kanang kontra sa atong admin karon sa atong presidente? Unsa yung mahulog siya na kontra, no? Kay syempre ang ato dito is pagpandaot daw ana. So unsa man yung ang mahulog is ang Maisog rally is parang i-balance na to bitaw ang scale, no? Kay too much power really hadlok, it's scary. Nahitabo na sa panahon sa iyang amahan. Dili na to na sagdan nga mahitabo karon sa ato ang panahon, no? Kung dili ta magmatngon o dili ta magpakabutabungol na lang ta sa mga kapanghitabo karon sa atong nasod, ang abuse of power nanay mga senyales nga abuse of power sa Davao City may na lang sila pas kagyan wala pa. Ako ga-expect ko ba sila kung suspenduhon pero di man pud tingali kay councilor ng manta wala man tay gahom kaayo, wala man puy budget ang usa ka konsehal. So kining kasama sa nahitabo sa Davao nga ikapila na gilisan ang ilang chief of police ikatulo. Di ba murag na ganing unsa ni murag kaloko naman ni nga wala gyud murag gani the iceberg daw na siya. Mura lang gani kanang okay ni di ko gana nana isa na to na okay na ba murag na bitaw na wala gani gid na kumbaga hinam-hinam una-unaan og tarong na this is supposed to be, we are talking about the welfare of the people, no, dili lang sa taga Davao, welfare of the people.
So dili ka ng mga chief of police, importante man kuna sa peace and security. Das i-change lang nimo, i-reshuffle nimo mas at your whim. Dili na kuna siya maayo. Ang pagkuha sa security details ni Vice President Inday Sara, no, naagid na sa constitution nga ang nasod, no, ang government will provide security for the Vice President and lahi po para sa presidente. Nga naman, sa panahon sa papas ni Vice President, ni former President Rodrigo Duterte, wala niya gilaptan ang mga security details ni former Vice President Leni Robredo. Wala niya gilaptan ang pondo sa atong former VP na si Leni Robredo na kontra kaayo niya si no, di ba, siya dili gid siya cooperate kani sa mga programa sa ato ang former President Rodrigo Duterte kontra kay niya. Kung naay baha, mangutan na dayon diretso nasaan ang pangulo nga tuwa na yung taon ang presidente dito, ang former president sa area. Pero gadauton nila karon ang nitabo si Vice President Inday Sara, to be fair, wala man siya gibuhat nga makadaot sa kasamtangan ng administrasyon. Pero nga nung ipit-ipit man siya. So, mabaw na to, no, na she's considered a threat. A threat by whom? Kay kinsa siya ma-threat? Politically, dugay pa man ang eleksyon. Pero nga nung inana man nga, pati iyang security detail, pati ang iyang pondo, pangwaon bitaw. And this is parang wala na sa tamang pangisip. Tamang pangisip, dili na gyud siya maayo. So mo nang kita pod makaduda pod na basin di ay tinuod nga ato ang presidente